if you don't believe on the promises of God, means you are an enemy of God. Sabi mo sa tabi mo, ouch! Pag hindi ka naniniwala ni isa man sa promisya ng Panginoon, ibig sabihin, kaaway mo ang Diyos. Kasi you're opposing His promise. Pag nag-oppose ka sa isang tinatawag nating law, o nag-oppose ka sa isang pangako, ibig sabihin, hindi mo kaisa yung nangako. Kaya pag sinabi ng Panginoon, you are healed, tapos nagdududa ka, even though you're telling that you are a believer, na sinasabi mo, hindi lahat pinagaling ng Panginoon, you are not really a believer, but you are an enemy with God. Kasi sabi ng Panginoon, you are healed. Pag sinabi ng Panginoon, you are prospered. Pag mo sasabihin, Panginoon, sinabi mo, you prospered me, nahirap ako. Ibig sabihin, you are opposing the promise of God. You are not a believer. You're not even called a child because you don't trust your Father. Amen. Church, do you get what I'm saying? Amen. Kapag hindi ka nagtitiwala sa pangako ng Diyos kasi hindi nagagalap yung pangako ng Diyos sa iyong buhay, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos, huwag mo siyang matawag-tawag na Diyos kasi wala ka palang tiwala sa kanyang mga salita. Amen. Hello? Sabi mo sa kanila, if you don't believe on the promises of God, therefore, you are an enemy of God. Hello? Now, gusto ko pong buksan natin ang isipan natin sa mga ito. Lord, we thank you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Holy Ghost, thank you for the revelation. We thank you, Lord Jesus, because you finished your work. And through finishing your work, you died, but on the third day, you rose again. And all authority and power are in you. And we thank you, Lord, this morning, for it will be an opening to our spiritual eyes, to our spiritual ears, to our soul and spirit, that God, you finish what you had promised to your children. Amen. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Amen. Please open your Bible to Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians 3, verse 20 or 20. Amen. Isang verse lang po ito. Sabi ko sa tabi mo, isang verse lang. Magbasa ka. Hello. I am reading a King James Version. Ephesians 3:20 starts with the word now. Ayaw ko sa Bible nyo. Sa second version, it starts with the word now. Can you say amen? Sa Tagalog, anong start niya? Okay. Hindi bukas. Hindi mamaya. Hindi kahapon. Hindi sa darating na panahon. Ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ngayon. Sabi mo sa katabi mo, now na. Ngayon, kasi ito sabi ng Panginoon, now, to Him who is able. Sa Tagalog, ano yung able? Kayang-kaya niya. Amen po ba? To do exceedingly, glory, and abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Church, listen. Sinabi rito, ngayon na siya, hallelujah, na siya'y gagawa ng sobra-sobra, glory, o higit pa, hallelujah, at siya'y kanyang babakain ikaw ng mga bagay na hinihingi mo higit. Higit!
Kasi nakalagay, God is willing. Bakit willing si Lord? Pwede mo bang ipagkait ang isang bagay na mayroon ka na? Hindi. Kung kayo mga magulang, nakapagtrabaho na kayo, nakapag-impok na kayo, at may pera na kayong nakalaan. Bukan nyo to, tingnan nyo knowledge ha. May meron na kayong nakalaan na pera. Hello? Isang araw, hihingi ang anak mo. Daddy, pahingin man ang pambili ko ng laptop. Eh, mabait yung bata. Masunurin. May takot sa Diyos. Eh, may pera ka ng nakalaan. Pagkakait mo pa ba? Hello? Eh, may nakalaan yan eh. Mabuti kung wala at sasabihin mo, anak, pagsisikapan ko. At basta magpatuloy ka lang sa kabaitan mo. Magpatuloy ka lang sa mabuting ginagawa mo. Kahit kumapang ako sa hirap, tutuparin mo yan. Hello? Ang Diyos natin hindi. May nakaredy na. Amen! Hallelujah! Ang Diyos natin hindi ganoon. Kasi meron na siyang nakalaan. And God is willing. Amen! Hello? Ngayon po, God is willing. Bakit willing ang Lord? Number one, because God is able. Walang imposible sa Panginoon. Ang Panginoon natin, siya lamang. He is the only one who could do supernatural things. Tingnan natin sa Acts 17, verse 24. Acts, Gawa, 17, verse 24. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tingnan ninyo to ha. God 17 verse 24. God that made the world and all things herein, seeing that He is the Lord of heaven and earth. Ang liwanag po rito, ang Diyos ang gumawa ng mundo, ng daigdig, at lahat ng bagay na nandito. Church, makinig kayo. Hello? Kaninong telepono yun? Paki-shutdown po natin. Pwede po ba? Nakaka-distract po eh. Amen? God, nakalagay dito, made the whole world and all the things therein. Kung ang Diyos siyang may gawa ng buong daigdig at lahat na nandito. Alangan naman ang pangangailangan mo, bro, ay makikuha sa Mars. Amen! Inuulit ko, alangan naman ang kailangan mo sa Mars pa kukunin. Lahat ng kailangan mo nandito na. Amen! Eh siya may gawa ng lahat. So God is able. Kaya kapag may sakit, madali lang yan. May nagawa na ang Diyos dyan. Pag ang buhay mo na mess up, madali lang yan. Magbalik loob ka lang sa Panginoon. Babalik ka na naman sa track. You will be in the right track and you come running again. Sabi ng Panginoon, forgetting those things that are behind and reaching for those things that are to come. Because God is a God of now. Hindi siya God of the past. Sino yung God of the past? Ang Diablo. Ang Diyos natin, hindi siya Diyos ng nakaraan. Diyos siya ng kasalukuyan at Diyos siya ng hinaharap. Kaya anumang kabantot yung nakaraan mo, walang pakialam ang Diyos. Sino mahilig sa nakaraan mo? Tao. Kasi ang tao, chismoso. Amen! Sabi mo sa katabi mo, walang pakialam ang Diyos sa nakaraan mo. Hello? Tao lang ang chismoso eh. Hello? Minsan po, ito po umahat lang sa blessing natin.
hindi natin makalimutan. Church, listen to me. Hindi ninyo makalimutan yung mga nakaraan ninyo. Kapag meron kang hindi makalimutan na nakaraan at lagi mo sinusumbat at tuwing mag-aaway kayo, naglalabasan kayo, I'm telling you the truth. The blessing is not on you because you are opposing the Word of God. The Word of God says, forgetting those things that are behind, limutin mo ang nakaraan. Kung ang Diyos marunong lumimot, bakit ikaw hindi? Kung ang Diyos marunong lumimot, sino ka? Amen. Mas magaling ka pa sa Diyos. Ibig sabihin, kalaban mo ang Diyos. Hello? If you oppose one of the promise of God, means you are an enemy with God. Ang sabi ng Diyos, patawarin mo yung mga taong nakasakit sa'yo. Ay, ayaw mo magpatawad. Lord, kaya ko naman. Huwag ko lang siyang makikita. You are opposing God. Bless those who persecute you. Pero anong ginagawa natin? Pagkatikit lang tayo, tutulak kita. Lord, narinig ka. Isa sa mga hadlang sa pagpapalo ng tao ay yung taong mapagtanim. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I think the pastor is talking to you. Sabi mo sa katabi mo, let's move on. Sabi mo, lahat. Sabi mo sa katabi mo, lahat ay ginawa at inilaan ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Tanungin mo siya ngayon, ano problema mo? Palakpak natin, Diyos ng Pangay. Ano problema mo? Lahat binigay na niya, lahat ginawa na niya. Hello? Yung iba sasabihin nila, Pastor, ipinagpipray ko na to ng 5 taon. Yung iba naman 10 taon. Hindi pa binibigay ni Lord. Will kaya ni Lord? Excuse me? Will kaya ni Lord? Excuse me? Will kaya ni Lord? Excuse me? Dapat alam mo yung will ni Lord. Lahat ng bagay, basta manunwalhati ang Diyos, will ni Lord. Hello? God is willing. Willing to give us more. Kaya nga ang pangalan niya El Shaddai. The God of more than enough. You Amen. were asking $1 million. God wants to bless you billions. Amen po ba? He is willing. Why is he willing? He is able. Why he is able? He prepares everything for you and me because He loves you so much. Alam niyo po ba, once you messed up your life, God is the first one na malungkot. He made you in His image. Amen. Kaya pag na-mess up ang buhay mo, nalulungkot ang Diyos. Kung paano isang magulang ay nalulungkot pag na-mess up ang buhay ng kanyang anak, how much more yung Ama natin na banal? How much more yung Ama natin na walang inisip kundi yung kabutihan natin? Kung yung magulang kapag napahamak ang anak ay nalulungkot, kaano ba kaya yung Ama natin na nasa? Na wala siyang inisip kundi yung kabutihan natin? Pagbalik tayo sa Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, 2 kamay. At pag nagbalik ka, sasabihin niya sa mga anghel, magkanda tayo ng piging, sapagkat yung aking anak na nawawala, nagbalik loob na siya.
Pasok ka sa kusina, hanggang labi ka lang. Aha? Bakit? Kasi sinumay mo ang pinag-uutos ko. Pag ganun po, kasama niyo si Batman. Hello? Si Lord po, willing may restore mo na. Church, makinig kayo ito. Lord, why are you bringing me this? Yung restoration, makinig kayo ha. Sa mga nagbalik sa Panginoon, kung akala nyo ngayon lang kayo nagbalik, before the foundation of the world, you are already restored. At hindi siya papayag na mawala ka kasi nakalagkat ka na. Hindi papayag ang Panginoon. Hindi siya papayag. Bakit siya papayag? No way, Jose. I paid you with my blood, with my own life, and I will not spare my blood for nothing. Hindi papayag ang Panginoon. Hindi siya papayag. At hahabulin ka niya. At hahabulin ka niya. Sabi mo, napakahuli ng Panginoon. Hello? Kasi niya, hiniyak ng kara niya eh. Amen. Sinishare ko nga kahapon, yung Noah's Ark, the construction was 100 years. Bakit 100 years? Ay ang Panginoon, pwede niyang i-create yung ark within a word. Because He created everything by His word. Hello, church, are you listening to me? Nung lalangin niya lahat, ginamit niya isang salita, let there be light and there was light. Salita lang. Pero bakit yung Noah's Ark? 100 years. Because God is a God of grace, God of compassion, God of mercy. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na magbalik loob. He is waiting for you and me. Kaya 100 years. Nandiyan na siya for 100 years for the purpose of receiving the children of God back to Him. Kaya nga nakakalungkot, yung 100 years na yon, walang nakinig kay Noah. Kaya si Noah, 0. Kaya kung makakapag-invite ka ng kaluluwa sa Sunday, daig mo si Noah. Kaya ba natin talunin si Noah? Kaya. For the glory of God. Amen po ba? Amen. Yung mga kainuman nyo, kaututang tila ninyo, yan nyo sa church. Kamadyokan ninyo, kapidyokin ninyo. Halimbawa yung mga liliit-liit pa kumanda. Ay, sa church ka kumanda, bro, sister, ang ganda mo tignan. O talaga, oo, sa church ka kumanda, hallelujah! Ang ganda mo tignan, doon ka lumiyad ng gusto. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay, at sa pagpiyag mo, ang mga anghel lumiliyad din. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, anong hinihingi mo sa Panginoon? Church, turuan mo kayo ba? Huwag kayong humingi. Wala kayong matatanggap pag humingi kayo. Eh, pastor, nakalagay, humingi ka kayo bibigyan. Wrong ang translation. In Hebrew, hindi ask yun. Demand. Amen. Pag sinabing demand, demand is taking those things that are lawfully belong to you. Amen. Iba po yung demand at iba yung ask. When it comes to God, never ask. Demand. You are king. Amen. You are a priest. Sa book of Revelation, you are kings. Ang mga hari po, hindi nag-a-ask, nagtitiband. Kaya wala tayo natatanggap kasi ask tayo. Lord, kailangan po namin ng pang-matrikula. Alam mo yung pang-matrikula mo? Before the foundation of the world, iniready na ni Lord. Kasi alam niyang kailangan mo. Ang gawin mo, since nandun na, demand. Lord, I ask it in the name of Jesus, yung pong pang-matrikula. Salamat po, Lord! Salamat po, Panginoon.
kayo pinagaling na. Yung iba kasi, Lord, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Maawa ka, Lord. Hindi demand yun. You're asking for another mercies of God. Do you want Jesus to be crucified again? Oh. At hindi siya papayag because He entered the most holy place once. Amen. Isang beses. At yung pagpasok niya yun, everything was paid for. Amen. Mag-demand ka. Hello? Sino po yung mga nanay dito? Yung mga nanay. Pwede kayo mag-demand sa asawa ninyo. Ulitin ko. Nasaan yung mga nanay? Mag-demand kayo sa asawa nyo, kayo papayag. Nabibigyan niya kayo ng tira-tira lang. Ibigay mo sa akin yung hanap buhay mo, kung ano man, bigay mo sa akin, ako ang asawa mo, ako ang pamilya mo, ibigay mo, that's my right. Eh, kung sasabihin mo, pagin mo konti lang, ay, gusto mo lalaki. Dapat na iniiwan yung sumalit niya, 5 pesos lang. Why? Sasabihin mo sa kanya, ba't 5 pesos lang, honey? God will provide! Kasi kung maraming pera, baka mag-house pa. Give no place to the devil. Sabi mo, give no place to the devil. Give no place to the devil. Bakit yung piso lang? Give no place to the devil. Nagalit na siguro yung mga kalalakyan sa akin. Mamaya, babawi tayo. Hindahin muna natin sila at saka natin babalibat. Amen po ba? Amen! God is able. Amen. Another quote. It is not the will of the good Lord to take something from us. Church, makinig kayo. Hindi will ni Lord na kukunin niya ang mga bagay na nasa sa atin na. Amen. Hindi niya will yun. Hindi niya will yun. Yung kotse mo, pag nawala yan, mayroong reason bakit nawala. Hindi ang Diyos. Kaya wag mo sasabihin, kaya nawala yung kotse ko, may plano ang Diyos, baloney. Kaya nawala mo yung kotse mo kasi may kapabayaan kang ginawa. Pero God is faithful. Lahat ng nawala mo, may kapalit na. Kaya sasabihin, nawala mo ito, ginawa ng Panginoon, ay papalitan niya, baloney. Ang Diyos hindi nakuha, nagbibigay lang. Nawala mo yung bahay mo. Huwag mo sasabihin, Lord, kinuha mo yung bahay ko. Hindi ba, hallelujah, papalitan mo ng malaki. Baloney! Nawala mo yung bahay mo, kapabayaan mo. Ngunit ang Diyos, dahil sa pagmamahal niya, meron siya replacement right away. Now na! Now na! Now na! Church, do you believe? Amen. Amen nyo sumigaw sa ilong. Do you believe? If you don't believe, you are an enemy with God. Ano ba na mangyari yung salita ng Panginoon mananatili? Hindi dapat kayo malangan sa nakikita ninyo. Hindi kayo malangan sa nararamdaman ninyo. Lord, I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. He calls me friend. Kaibigan ng Lord. Ready mo yun, yung altar ko dati. Gusto ko mamaya maglulundag kayo. Ito yung altar ko dahil hindi ko pwede. Kaya naglulundag kayo. Hallelujah! Si Tom, nagsimula sa maliit na apartment. Hanggang nagsimula siya sa maliit na kwarto. Alam mo yung sa katideclare ko sa kanya na halos sa araw-araw, pinagpala ka, Tom! Nalipat siya sa apartment up and down. Ngayon, yung design ng kusina sa harapan, pinagpala ka, Tom! Ay ngayon, magdideclare ngayon ako, lahat kayo pinagpala!
And I believe, wag po kayong susubo, wala yung nararamdaman nyo. Pag binuksan mo yung refrigerator, walang laman, sasabihin mo, I don't see these things. I am seeing the promises of God. That this refrigerator is full of blessings. Hallelujah! Hindi man nakikita ng aking mata. I see it with my spiritual eyes. And Lord, I demand it right now to put it in my refrigerator in the name of Jesus. Pero pag may oposisyon ka agad at sinasabing, ibang ka ba? Wala. Di ba tutuloy yun? Kapag mayroon pong isang kumontra lang, Islam. Kaya nga kapag meron kayong suliranin, pipiliin ninyo yung pagsisiran ninyo ng problema nyo. Kasi He will destroy the walls that you are building. Hallelujah! Ang makakapag-destroy niyan tila. Basahin nyo sa Book of James, maliit. Ngunit ito'y parang timon na ililiko niya ang isang malaking barko. At masusunog niya isang malawak na susunog ng tila. Kaya po kapag meron kayong mga plano sa buhay, may suliranin kayo, piliin ninyo kung kanino nyo isi-share. Yung mga negatives, avoid them. Avoid them. At saka kayo mga Kristiyano, minsan ang pangit na ugali ng Pilipino, pag sinabi niya, ang ganda mo, dapat marunong nga mag-appreciate. Oy, thank you. Yung iba, ang ganda mo. Mura lang yan, sa okay-okay lang. Pag tinanong ko ba sa mo binili? Hello? Sa okay-okay lang yung basta. Bakit? Tinanong ba kung saan mo binili yan? Ang sinabi lang, maganda ka sa suot mo ha. Dapat ang sagot mo, thank you. Kaya kung sinabi, ikaw ay magkakabahay. Amen! Amen! Huwag mo sabihin, jutay. Pinagpala ka! Malakas ka! Meron pa eh. Hindi ka lalakas. Amen! God is able, right? Sabi mo sa katabi mo, God is able. Huwag natin kagayahin mo si Job, yung kanyang false accusation. Now, may kadugtong po ito, tingnan ko. God is able to bless you exceedingly, abundantly. Sabi natin, exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. May condition po ito. Church, listen, may condition to. According to the power of God working on us. Church, listen. Bawat mananampalataya, may kanya-kanya tayong faith. Pero the same measure. Amen. Bawat mananampalataya, listen, tayo po ay powerhouse. Amen. Kasi nasa atin yung Holy Spirit. Ang sasakyan, makinig po kayo, what is powerhouse? Gaano man kabago ang sasakyan mo, meron ng gasolina, meron langis, kumpleto, kapag yung baterya ay mahina, hindi mo mapapaandar yan. Pag switch mo ng ignition at mahina yung battery, sasabihin lang ng motor, tik, tik, tik. Marami pong Kristiyano, tik lang ng tik yung kanilang buhay. Because the powerhouse within you, you don't know, you are not aware na yung nasa sayo, makapangyarihan. Ang akala natin, maliit lang yung Diyos natin. Hello? Kaya nga dito, God is willing to bless you exceedingly and abundantly beyond what you ask or imagine, depending on the power of God working on you. Doon na po tayo nagkakatanong. Depending on the power of God working on you. Pag sinabi sa Bible,
raise the dead. Imposible yata ito. Ibig sabihin, yung powerhouse working ninyo, negative charge. Church, are you listening? Pag sinabing pagpapalain ako ng Panginoon, nakalagay yung nakalagay na church sa'yo. Oo, pagpapalain ka niya. Papalain ka niya. Pero, yan na. May kadugtong na pero. Magpakabait ka. Magpakasipag ka. Magtiyaga ka. Kondisyon. Hello? Ayaw ng Diyos ang taong tamad. Amen. Meron po kayong Holy Spirit sa inyo. Siya po ang aag-ag sa inyo para gumising kayo ng maaga. Yung Holy Spirit din ang aag-ag sa inyo para dalhin niya kayo sa lugar kung saan niya kayo pagpapalain. Yung Holy Spirit po, let the Holy Spirit do His work. Ang gawin lang ninyo, be sensitive with the Holy Ghost. Amen. Amen. Wala pong Kristiyanong maghapon na natutulog at sasabihin mo, my God will supply all my needs. Kung Diyos, bababa ko, papatukan kita. How will I supply your needs? You're sleeping all day long. The Word of God says, huwag pakainin ang tamad. Amen. Ay, may mga anak kayong tamad, di marunong maghugas, huwag niyo pakainin. Tama. Bakit ang damot mo, mami? Hanggang hindi ka natututong magtrabaho, wala kang makukuhang pagpapala sa akin. According to Scripture, huwag pakainin ang tamad. Gusto mong kumain, magtrabaho ka, tumulong ka, maghugas ka, maglaba ka, hallelujah, maglinis ka, huwag lang kayo nakatunganga. Ang mga batang nakatunganga, manayo sa pagpapala. Lagi na lang nanay, mama, si mama, si mama, si mama. Lagi na lang si mama, si mama, si mama, si mama. Tapos na yung panahon ng mama mo. It's your time. Ako po, at the age na 7 years old, kanya-kanya laban na kami ng damit. Nagagalit ang tatay ko. Maglaba kayo. Meron yung kapatid ko si Joel, hindi naglalaban ng uniforme niya. Pinabayaan ng tatay ko. Miyerkules, ubus na yung uniforme niya. Wala siya uniforme. Naobliga siya, isot yung marumi. Why? Mas maganda pala yun. Matututo ang bata. Ayaw ko siya magsuot siya ng napakaruming uniforme. Kung maaari yung amoy tao, magsuot niya. At pagtawalan siya ng mga kaklase niya, humiliate him. At tiyak, pag-uwi niya, lalabhan niya lahat ng uniforme niya. At sasabihin niya, ayaw mo nang umasa. Kaya tayo niloloko ng mga anak natin. Magulang, maging kayo. Kaya kayo niloloko at umaabuso, kayo rin ang may kasalanan. Pag sinabi ninyong hindi, hindi, let your yes be yes and your no be no. Period. No ka ngayon, mamaya yes ka. Ay, pag ikaw maglaban na rin mo. Oh, mama, oh, ang ganda mo. Gusto ako. Oh, talaga anak ko. I love you, mama. Love you. Laba mo yung uniforme ko, ma. Eto, nauto ka. Minsan ang hirap sa school eh. Ang dami naming assignment, dami naming ginagawa. Bakit? Nag-aral din kami ng araw. Ang hirap sa inyo mga magulang, para kayo hindi nag-aral ng araw. So sa dami kong assignment, bakit? Nag-aral din naman ako ng araw, ha? Ano pang nakaiba ng edukasyon namin ng edukasyon ngayon? Pares na nga. Hello? In fact, supporting student pa ako. Pumapasok ko sa eskwela, nagmamali ako ng truck. Kinaya ko! Ikaw, wala kang trabaho. Professional student, di mo kaya? Professional ka sa katamaran. Hello? God is able. Kanina, nakapunto sa mga nanay, ngayon nakapunto sa mga anak. Lalaki naman. Palapay natin Diyos sa buhay! Ephesians 3:20 is addressed to believers only.
is willing to bless you exceedingly and abundantly beyond what you ask or imagine, depending on the power of God working on you, are for believers only. Bakit believers only? Kasi po yung non-believer, they don't have the power of God working in them. Amen. Spiritually dead. Ang Holy Spirit po, mas pa, ito tinuro ko kapag sa men's ministry, pag na-born again po tayo, tinanggap natin si Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas, yung spirit natin nagiging perfect. Hello? Pag naging perfect na yung spirit mo, then God resides in you. Ikaw ay templo na ngayon ng Holy Spirit. Church, listen to me. Sabi mo, I am a temple of the Holy Ghost. The temple of the Holy Spirit is the kingdom of God. Wala pong kingdom na walang kapangyarihan. Kingdom without power is not a kingdom. The kingdom of God is filled with power. And that power is within you. Now God is willing to bless you exceedingly and abundantly beyond what you ask, because the power that is within you is so much in authority, in power. Everything was so much in you. You are a powerhouse. Hallelujah. Ano po ba? Sabi mo sa katabi mo, powerhouse. So gagawin ng Diyos. In fact, hindi na niya gagawin talaga kasi nagawa na niya. I-let go ng Panginoon. Let it go. Let it go. I-let go niya. Your promises are frozen in heaven. Until you make a demand, then it will be frost. Oh, glory! Yung demand mo magdi-defrost sa mga frozen promises. At sasabihin ng Lord, let it go. Let it go. Sabi mo, God is awesome. God is awesome. Sabi mo na sa katabi mo, ang galing-galing ng Panginoon. Alam mo, mahal na mahal ko kayong member ng faith family. Kakaiba po kayo. Very submissive. May mga ilan na nagre-rebelde, pero puputulan namin ang sungay lahat yun. Pastor, ba't di mawala-wala yung sungay? Kasi may buntot pa eh. Sabi mo sa katabi mo, pinagpakala ka talaga. Ephesians 3:20 are for believers only. Ang tanong ko, is it applicable to you? O, kita nyo, yung bakit na sumunod ng amen. I need you to confess this word. Dapat matulong kayo. Matulong kayo sumagot ha. Ito ngayon. Your prosperity. Kita nyo, dapat na sabihin, God is willing. Come on, church. Dapat matulong na yung tumagot. Your prosperity. God is willing. Your salvation. God is willing. Yung iba. Wala. Amen. Kailangan matuto kayo mag-confess. Matuto kayo mag-demand. Alam niyo what is legally yours. Your healing. God is willing. Prosperity. God is willing. Your house. God is willing. God is willing. If two agree on earth, it will be done in. If two agree on earth, it will be done in. Heaven. Eh, matuto ka mag-agree. Ang bagal mo mag-agree. Amen? Sabi mo, amen. That's ministry natin. Nabawasan niya. Amen po ba? Now, Ephesians 3:20 are for believers only. What's this? Go to Matthew 15. Oh, glory. Matthew chapter 15, verse 26. Mamaya ba tatarong kayo? Mamaya ba tatarong tayo? Amen. Nani, ready mo na yung kanta? Ready
15, verse 26. Are you there? Are you there? Bakit? Dito muna kayo tumingin. Ang Ephesians 3:20 para sa mga anak lamang ng Diyos. At ito po yung sinabi ni Jesus. Matthew 15, verse 26. Jesus nagsalita. He answered says, "It is not meet to take the children's bread and cast it into dogs." Sa Tagalog, sabi ni Jesus, hindi ko papayagan na ibigay ang tinapay sa mga aso. So kung hindi kayo anak ng Diyos, Jesus nagsalita dito. Yung hindi pala anak ng Diyos, ang paningin, aso. At pag may anak ka, yung anak mo, tuta. Si Jesus Christ may sabi, di ako. Basahin ninyo. Matthew 15 verse 26. Hindi nararapat ibigay ang tinapay para sa mga aso. Kung ang tingin, church, listen to me. Kung ang tingin ng mundo sa atin ay hangal, amen? Kasi hindi nila maintindihan ng word of God, ang tingin naman pala ng Diyos sa mga hangal, aso. At may katugtog pa yun. Yung iba, oink-oink. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ibigay ang inyong mga perlas sa mga Baboy. Kaya kung ang mundo, ang tingin sa iyo'y hangal, kung ang mundo, ang tingin sa atin ay hangal, ang mga hangal naman, ang tingin ng Diyos sa kanila ay aso at mga baboy. It's not me, it's the word of God. Sabi mo sa katabi mo, I'm glad. I am a child of God. Nagpala ba? Amen po ba? Si Jesus po, masakit din magsalita. Hindi po ba? Akala ng iba, si Jesus Christ, nakagano'n lang. Wrong. Masakit din po magsalita. Tawag ka na Jesus sa mga parang sa tusiyo, you hypocrites, you vipers, kayong mga ulupong, kayong mga ahas. Ito tawag ni Jesus sa kanila. Tapos nung sunod na mga tao, dahil lang sa belly-belly nila, belly-belly. Sabi ni Jesus, you're just following me because of your belly! Kung mataray si Pastor Bon, si Pastor Denny, mataray din si Jesus. Nung punta siya sa templo, pinagsisipay yung mga lamesa. Sino nakabasa na? At Amen. pinalayas yung mga tao sa templo at sinabi, magsinayas niyo rito! Ang bahay ng aking ama, ito'y house of prayer! Kaya nga po dito sa church, kailangan natin ng disiplina. Pag ang pastor hindi marunong magdisiplina sa kongregasyon, ang kongregasyon na yan ay walang magandang patutunguhan. You need to be subject to the discipline if you want to follow God. Amen. Tingnan nyo si Missy. Amen? Masunurin. Sa kanila dapat maging masunurin ka. Amen? Yeah. Okay. Go to Matthew 7 verse 6. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, anak tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, kinalagyan tayo ng Diyos. Okay, taas ngayon kamay. Sino may gusto magkaroon siya ng sariling bahay? Huwag niyo ibababa. Sino yung gustong magkaroon ng sariling hanap buhay? Sino? Huwag niyo ibababa. Sino yung gustong lahat ng pagkakautang niya ay mabayaran now na? Amen. Okay, huwag niyo ibababa. Babasahin ko ito. Huwag niyo ibababa. If you believe, Matthew chapter 7 verse 6 ito sa amin. Amen? Sabi niya, give which is holy, give not to the dogs what is holy. Neither cast your pearls before swine, for they trample on their feet and turn again and rent you. You are blessed, because you are no pig, you are no dog. Verse 7 is applicable to believers. Ask, ito na yung demand, and it shall be given to you, oh glory! Ask! Kaya sa bagay ito, sasabihin mo, Lord, I am your child, I am
in the name of Jesus. And I thank you, Lord, for the house. I thank you, Lord, for the job. I thank you, Lord, for my family. I thank you, Lord, for my health. I thank you, Lord, because you are a God who prospers me. And you, Lord, in my prosperity, Lord God, your name is exalted and your name is glorified. Every day po, ganun ang declaration nyo. Your name is glorified. Amen? Church, listen. Pag dineclare nyo yan, at hindi nangyari, declare nyo ulit. And expect. Si Elijah po, nung nag-pray, si Elijah nag-pray for rain. Ulan. Imposible kasi nagtuyot, nag-init. Pero nag-pray siya. Kasi sabi ng Panginoon, lahat ng hihilingin mo na imposible sa tao, posible sa Diyos. Amen. At alam ni Elijah na ang Diyos ang may likha ng lahat. Ang ulan, ang araw, ang buwan. Dapat alamin mo rin na ang Diyos ang may likha ng lahat ng dinidesire mong sa puso. So tatayo ka ngayon sa kanyang salita. And Elijah prayed. Tingnan mo, umiulap. Sir, wala akong nakikita. Nag-pray ulit siya. Tingnan mo, umiulap. Sir, wala pa po ako nakikita. Nag-pray ulit si Elijah. Bumalik ka. Wala talaga. Hanggang ika-anim. Yung pang-pito. Amen. Oh, hallelujah. Yung declaration ni Elijah sa day 1 hanggang sa day 7 is the same. Church, let your demand be the same every day. Every day, your demand will be the same. At ang sasabihin ng Panginoon, anak, natuturete na yung tayo ko, i-deliver ko sa iyo, bibilisan ko, now na, ang anak na panayang hingi at hindi tumitigil, walang gagawin ng magulang, kundi ibibigay at natataranta pa. Tingnan niyo yung anak niyo, pag sinabi, gatas! 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 Uy, walang tubig! Bili ka ng tubig! Gatas! Bili ka ng tubig! Kung may tubig mo, walang gatas, natataranta ka sa paghanap ng gatas. Tama ba ako? Kasi nagtitiman, anak. At gusto mong mapatahan. Gusto mapatahan ka ni Lord. Woo! Palagay ka natin sa buhay! Woo! Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord mapatahan ka. Yung demand ninyo consistent. Huwag pabago-bago. Lord, kotse ko rin red. Kinabukasan, Lord, walang red. Dilaw na lang. Lord, yellow kaya. Inconsistent. Sabi ng Panginoon sa Book of James, if you are unstable, you are like a wave and expect to receive nothing. Read the Book of James. Sa mga unstable. Ang Panginoon mismo nagsabi, do not expect that you will receive anything. Kaya kung unstable ka, alam mo na. Hello? Amen. Church! Alam mo na, pag unstable ka, wala ka matatanggap. Amen. So you better rebuke that spirit of being unstable. Hello? Kailangan natin ng perseverance. Run! Run! You need to run yung run of faith. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Run with your face towards the goal. Wala pong tumatakbo na palinga-linga.
is to go. Hello? Kaya nga sinasabi ko rin sa mga naglilingkod dito, pag kayo tumutugtog, huwag kayo magpapakyut. Tugtog lang. Pag kayo nagbaback up, wala nagbaback up na. Pwede lang batakin ka pa pala kasi babatakin kita. Give no place to the devil. We're here to glorify God. So glorify God. Period. Hello? Let's church. Go to Galatians chapter 4. Ang tuloy naman ang oras mo sa akin, Mr. Leon. Di ba dinaya yan? Galatians 4. Praise God. Are you there? Are we learning anything this morning? Amen. Oh, hallelujah. Mamaya po pala may evangelism tayo. Brother Tom, Sister Brother Tom, and Brother Tolitz. Amen? Sister Tolitz tuloy. Brother Tolitz and Brother Tom. Hallelujah. Yung evangelism, kayo ang namumuno sa evangelism. Alas stress, nandito kayo. Amen ba, Brother Tom? Amen ba, Brother Tolitz? Ang stress. Yung mga gusto mong makaranas sa evangelism, sumama po kayo. Sino ba yung gusto magpalayas ng mga demonyo? Amen. Dapat sumasama kayo kasi pag natuto kayo magpalayas ng demonyo, yung sakit, karamdaman, kahirapan sa inyo, yakan nyo na mapanis. Amen. Sumama po kayo. Trip lang. Okay. Galatians 4, 6 to 7. And because you are sons, Amen. Galatians 4, 6 and 7. God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Hello? Hindi ka pala pwedeng tumawag ng Ama sa Diyos kung wala sa iyo ang Holy Spirit. Amen. Church, listen! Hindi natin pwedeng tawagin Ama ang Diyos kung wala sa atin ang banal na Espiritu. Kung gano'n, nakikidati lang tayo. Hindi tayo totoong anak. At kapag may mga magulang, natatawagin kang daddy ng kung sinong bata dyan sa labas, tiyak hindi mo papansinin. At ang anak, makikilala mo ang anak mo sa boses pa lang. Halimbawa, ang daming bata. Daddy! Oh, boses ng anak ko yun. At makikita ng ama yung kanyang anak gaano magkakapal ng tao. Amen. Ganyan po mga ama. I got my eyes on you. Hello? Praise God. Wherefore, basahin nyo nga ito. Galatians 4:6. Wherefore, thou art no more a slave. Amen. Kakaunti ng amen. Thou art no more a slave, but a son. Amen. Woo! Hallelujah! And if a son, ang anak daw, then an heir of God through Christ. Amen. Listen, church, ito po yung heir. Kapag kayo ay anak na ng Diyos dahil kay Kristo, you don't need to ask, you need to demand, kasi ikaw ay tagapagmana na ng mga pinangako ng Diyos. May karapatan ka na mag-demand, hindi ka na alipin, hindi ka na servant, you are a child. Amen? So may karapatan ka na mag-demand. Nasa iyo lahat ng karapatan. Kaya wala akong Kristiyano, ito minsan ng mga prayer natin. Lord, kung loloobin mo, umpisa pa lang ng prayer mo, balongin na. Pero mo kung loloobin mo, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Hindi mo kilala yung daddy mo. Ang mga anak, kilala nila yung daddy nila.
Ngiti pa lang ng daddy mo, kilala mo. Itsura pa lang ng daddy mo, kilala mo. Alam mo kapag ang daddy mo problema at alam mo kapag ang daddy mo ay masaya. Kasi ikaw ay anak. At kung kayo magpipray, nagagamit pa kayo ng attorney. Ano palagay nyo? Court of the law? O kaya gagamit ng proxy? Busy si Jesus. Bakit? Ang daming natawag sa kanya. Kaya siguro hindi nasasagot yung panalangin ko kasi traffic. So, gagamitin ko ngayon yung kanyang si Mama. Mama Mary, busy ang anak mo. Pakita na naman ang petisyon ko sa kanya. Hello, you are creating another sin. God is a jealous God. Amen. Sabi ng Panginoon, I am the way. I am the truth. I am the life, saith the Lord. No one can come to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ. Huwag tayong gagawa ng panibagong verse. Minsan gumagawa tayo, dahil pa natin yung author ng John, na sinasabi natin yung mama nilang niya, o kaya yung mga butil-butil. Ang hilig natin sa butil-butil, anong palagay niyo sa Diyos? Butil? O kaya si Peter, hawak niya yung susi. Kasi sabi ng Panginoon, Peter, I will give you the keys of heaven. Church, listen to me. Don't you know that the key, you have it? Amen.